Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiis? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapakita kung hanggang saan aabot ang pasensya ng isang babae. Sabi nila, ang pag-ibig ay pagsasakripisyo. Pero paano kung ang sakripisyo mo ay nagiging daan para unti-unti kang ubusin? Paano kung ang tahanang pinangarap mo ay siya palang magiging hawla mo? Ito ang kwento ni Luningning sa kanyang paghahanap ng liwanag sa isang pagsasamang puno ng dilim. Ang bango ng ginisagisang bawang at sibuyas ay kumakalat sa buong kusina. Humahalo sa malinamnam na amoy ng nilalambot na buntot ng baka. Para sa iba, ito ay simpleng paghahanda lamang para sa hapunan. Ngunit para kay Luningning, ito ay isang dasal, isang ritual, isang panalangin na sana sa pagkakataong ito ay maging sapat na. Pinaghalo niya ang nilusaw na atsuete sa kumukulong sabaw at ang dating maputlang likido ay agad na nagkulay kahel kasing sigla ng pag-asang pilit niyang binubuhay sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang isinalin ang dinurog na mani, hinahalo ito ng may pag-iingat hanggang sa lumapot ang sarsa, kare-kare. Ang paboritong-paborito ng kanyang asawang si Dante, isang maliit na talsik ng kumukulong mantika ang tumama sa kanyang braso. Napakislot siya, ngunit hindi niya ito ininda. Sanay na siya sa mga maliliit na paso at hiwa na natatamo niya sa kusina. Ang mga yon ay baliwala kumpara sa mga sugat na hindi nakikita ng mata. Ning, maluluto na ba yan? Kanina pa kumakalam ang sikmura ko. Ang matinis na boses ng kanyang biyenan, si Aling Concha, ay tumusok sa hangin mula sa sala. Malapit na po, Mama. Pinapakuluan ko na lang po ng kaunti para mas lumambot ang karne. Sagot ni Luningning. Pilit na pinatatag ang kanyang boses. Ilang sandali pa, inihain na niya ang lahat sa mesa. Ang mainit na kare-kare na may kasamang sitaw, talong at pechay. Ang bagoong na siya mismo ang gumisa, ang isang kalderong puno ng bagong saing na kanin, isang piging na karapat-dapat para sa isang hari. Ngunit sa bahay na ito, pakiramdam niya ay isa lamang siyang alipin. Naupo si Dante sa kabisera, pagod mula sa trabaho. Hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Si Aling Concha naman ay agad na sumandok ng sarsa at tinikman ito. Sumimangot ang matanda. Ang mga labi ay kumibot na, para bang nakatikim ng suka. Ano ba to, Luningning? Medyo matabang yata, at bakit parang kulang sa lapot? Anito? Habang nakataas ang isang kilay, napayuko si Luningning. Ganoon po ba, Mama? Sinunod ko naman po yung dating timpla. Hindi. Mabilis na sabi ni Aling Concha. Mas masarap pa rin ang luto ni Clarice, yung dating nobya ni Dante. Nako, kapag yun ang nagluto ng kare-kare, tamang-tama ang lapot at nanunuot talaga ang lasa ng mani. Di ba, anak? Sabay baling kay Dante. Natigilan si Luningning. Hinintay niya ang pagtatanggol ng kanyang asawa. Isang salita lang. Isang tingin lang na nagsasabing tumigil na ang ina nito. Ngunit si Dante ay nagkibit balikat lamang. Okay naman, Ma? Pwede na? Sabi nito habang patuloy sa pagkain. Pwede na? Ang dalawang salitang iyon ay parang punyal na bumaon sa puso ni Luningning. Ang buong hapon na pagod niya, ang pag-asang inipon niya, lahat ay naglaho dahil sa pwede na. Hinawakan niya ang kamay ni Dante sa ilalim ng mesa, isang tahimik na pakiusap, ngunit marahas, na inalis ni Dante ang kamay niya. Ano ba, Ning? Kumakain ako. Malamig na sabi nito. Makinig ka na lang kay Mama para sa susunod. Mas sumarap yang luto mo. Para naman yan sa tin. Para sa kanila. O para sa kanya. Hindi na niya alam ang pagkakaiba. Tinapos niya ang hapunan na hindi halos lumulunok. Ang bawat subo ay parang may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan.
Gabi na nang matapos niyang ligpitin ang lahat. Si Dante at Aling Concha ay matagal nang nanonood ng telebisyon sa sala. Ang malalakas nilang tawanan ay umabot hanggang sa kusina. Bawat isa ay parang sampal sa kanyang pag-iisa. Habang naghuhugas ng mga plato, hindi na niya napigilan ang mga luhang kanina pa niya pinipigil. Tahimik itong pumatak, isa-isa, humahalo sa maruming tubig sa lababo. Ito na ba talaga ang buhay na pinangarap niya? Ang maging anino sa sariling pamamahay, ang magmahal ng walang natatanggap na kapalit kundi panlalamig at panunumbat? Pinunasan niya ang kanyang mga mata at kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa para tingnan ang oras. Hating gabi na. Ngunit isang notification sa screen ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang email mula sa bangko. Binuksan niya ito, iniisip na baka isa lamang itong karaniwang promotional email. Ngunit ang mga salitang nabasa niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Bank transaction alert. A withdrawal of PHP 1P was made from your joint savings account. Nabitawan niya ang basong hawak niya. Hindi ito nabasag, ngunit ang kalansing nito sa sahig na metal ng lababo ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Kasing lakas ng dagundong sa loob ng kanyang dibdib. 150,000 piso. Ang perang pinag-ipunan nila para sana sa kanilang kinabukasan. Ang perang galing sa mga magulang niya. Nawala. Basta na lang nawala. Hindi nakatulog si Luningning ng gabing iyon. Ang mga numero sa email ng bangko ay paulit-ulit na sumasayaw sa kanyang isipan. 150,000 piso. Bawat pagpikit niya, nakikita niya ang mukha ng kanyang ina at ama. Ang ngiti sa mga labi nila nung ibinibigay sa kanya ang passbook bilang regalo sa kasal. Para sa pagsisimula ninyo, anak, sabi nila. Para sa mga pangarap nyo. Ngayon, ang pangarap na yon ay may butas. Isang malaking butas na hindi niya alam kung saan nagmula. Kinabukasan, ang almusal ay disyertong walang buhay. Ang sinangag ay tila walang lasa. Ang itlog ay maput. Pinilit niyang maging normal, maghain na parang walang nangyari. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay parang isang malaking bato. Naghintay siya ng tamang tiyempo. Nang tumayo si Aling Concha para kumuha ng tubig, doon niya sinubukan. Dante, panimula niya. Ang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. May gusto sana akong itanong. Hindi nag-angat ng tingin si Dante mula sa kanyang cellphone. Ano yon? Bilisan mo, may late na ako. Tungkol sa savings account natin. Nakatanggap kasi ako ng email kagabi. May malaking withdrawal. Agad na tumigas ang panga ni Dante. Ibinaba niya ang cellphone nang may kalabog sa mesa. Bakit mo pinakikialaman yon? Hindi sa pinakikialaman, asawa mo ako, Dante. Account nating dalawa yon. Nasaan ang pera? Tanong ni Luningning. May panginginig na sa kanyang boses. Huwag kang ngang mag-alala dyan. Pera lang yan, inis na sagot ni Dante. May pinaglaanan ako. Trabaho ng lalaki yan, huwag mo nang problemahin. Trabaho ng lalaki? Gulat na ulit ni Luningning. Pero pera ng magulang ko ang karamihan doon. Sakto namang bumalik si Aling Concha sa mesa, may daladalang baso ng tubig. Narinig niya ang huling sinabi ni Luningning. Aba, ano itong naririnig ko? Nag-aaway kayo dahil sa pera? Anito, umupo at tiningnan si Luningning mula ulo hanggang paa. Hiya, kung gaano ka kahusay magluto, sana ganoon ka rin kahusay mag-alaga ng asawa mo. Ang mga lalaki, na-stress yan sa trabaho. Imbes na dagdagan mo, dapat ay sinusuportahan mo. Puro ka na lang gastos at reklamo. Isang sampal na walang kamay. Napayuko si Luningning, kinagat ang kanyang labi para pigilan ang pag-iyak. Wala na siyang nagawa, kundi ang manahimik habang tinapos ni Dante ang kanyang kape at umalis nang walang paalam. Nang hapong iyon, habang nag-aayos ng bahay,
Inutusan siya ni Aling Concha na linisin ang kwarto nito. Para kay Luningning, ito ay isang paalala ng kanyang katayuan sa pamamahay na iyon. Habang nagpupunas ng alikabok sa ibabaw ng lumang aparador ng biyenan, may nasagi ang kanyang siko. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ang nahulog sa sahig. Naku! Bulong niya sa sarili. Nang damputin niya ang kahon, bumukas ang takip nito at kumalat ang laman sa sahig. Mga lumang litrato, ilang butones, at isang kulay kape na sobre. Walang pangalan, walang marka. Dinala ng kuryosidad, pinulot niya ito. Magaan lang. Ngunit nang buksan niya, ang laman nito ang nagpabigat sa buong mundo niya. Mga opisyal na dokumento, papel na may letterhead ng isang investment company, mga chart na may mga linyang pula na lahat ay pabulusok, at sa ibabaw ng bawat papel, malinaw na nakasulat ang pangalan, Dante Montecillo. Nanginginig ang mga kamay niya habang binabasa ang mga detalye. Isang investment sa isang negosyong hindi pamilyar sa kanya. Petsa ng transaksyon, 2 linggo na ang nakalipas, at ang halaga ng puhunan, 150,000 piso. Sa ilalim nakasulat sa malalaking pulang letra, Account closed. Total loss. Nanlamig ang buong katawan ni Luningning. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang pera ng mama at papa niya. Ang perang paulit-ulit na sinabi ni Dante na, "Huwag problemahin. Narito, natunaw." Naglaho sa isang iglap, at ang katibayan ng lahat ng ito ay hindi niya natagpuan sa gamit ni Dante. Natagpuan niya ito sa loob ng kahon ng mga lihim ng kanyang biyenan, si Aling Concha. Alam niya, malamang kasabwat pa siya. Napaupo siya sa sahig, hawak-hawak ang mga papel na parang hatol sa kanyang kamatayan. Ang mga luhang kanina niya pa pinipigilan ay bumuhos na nang walang tigil. Hindi ito dahil sa pera. Ito ay dahil sa kataksilan. Nilinlang siya. Pinagnakawan siya ng sarili niyang asawa sa ilalim ng basbas ng sarili niyang biyenan. Sa gitna ng kanyang paghikbi, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Dante. Nakakunot ang noo. Marahil ay nagtataka kung bakit siya naroroon. Ngunit nang makita nito ang mga papel na hawak ni Luningning, ang mga papel na naglalaman ng kanyang kasalanan, ang ekspresyon nito ay nagbago. Mula sa pagtataka, naging pagkagulat. At mula sa pagkagulat, naging purong-purong pagkataranta. Ang tanging nasabi nito, ang boses ay basag. Tumingala si Luningning. Ang mga mata niya ay namumugto at puno ng sakit. Hindi na siya ang asawang mahinahon. Sa mga mata niya ngayon ay may apoy na nagsisimula ng mag-alab. Ang katahimikan sa loob ng silid ni Aling Concha ay mabigat, halos nakakabingi. Tanging ang tunog lamang ng panginginig ng mga papel sa kamay ni Luningning ang maririnig. Si Dante ay nakatayo sa may pinto, parang isang estatwang nabuhusan ng malamig na tubig. Ang mukha ay namumutla. "Ipaliwanag mo," basag ni Luningning sa katahimikan. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw, ngunit puno ito ng lamig at bigat na mas matalim pa sa anumang sigaw. "Ipaliwanag mo kung bakit ang perang pinaghirapan ng mga magulang ko ay naging abo na lang sa kamay mo." Lumunok si Dante, nagsimulang humakbang palapit. Magpapaliwanag ako. Pakinggan mo muna ako." "Huwag kang lalapit," mariing sabi ni Luningning. At si Dante ay natigilan. "Pipinaniwala ako, Ning. Pinsan ko. May inalok siyang negosyo. Sabi niya sigurado raw ang kita. Malaki. Inisip ko para sa tinto, para sa kinabukasan natin." Nagmamakaawang paliwanag ni Dante, ang mga matay nagsisimula ng mamasa. "Para sa tin? O para matustusan ang mga luho ng pamilya mo?" Sumbat ni Luningning, ang galit ay nagsisimula nang kumawala. "Bakit hindi mo sinabi sa akin, Dante? Bakit kailangan mong magsinungaling? Bakit kailangan mong magnakaw mula sa sarili mong asawa?" "Hindi ako nagnakaw," depensa ni Dante.
Tumaas na rin ang boses. Gagamitin ko lang sana. Babawi rin tayo. Babawi? Saan? Halos pasigaw na tanong ni Luningning. Itinutok ang mga papel kay Dante. Nakalagay dito, Dante. Total loss. Ubos. Wala na. At bakit nasa aparador to ng nanay mo? Bakit? Sakto sa tanong na yon, bumukas ang pinto at pumasok si Aling Concha. Dala ang kanyang rosaryo. Natigilan siya nang makita ang tensyonadong eksena. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo sa mga papel na hawak ni Luningning. Anong kaguluhan ito? Tanong ng matanda. Ngunit alam na alam ni Luningning na isa lamang itong pagkukunwari. Ito po, Mama, sabi ni Luningning. Tumayo at hinarap ang biyenan. Ang sagot sa lahat ng pagtitipid ko. Ang sagot kung bakit kahit 1 kilong bigas, kailangan ko pang ipagpaalam sa inyo. Dahil pala, nilustay na ng anak ninyo ang perang para sana sa kinabukasan namin. Sa halip na magpakita ng pagkagulat o pagsisisi, isang malamig na ngisi ang gumuhit sa labi ni Aling Concha. Lumapit ito at kinuha ang mga papel mula sa kamay ni Luningning. At ano ngayon? Mataray na sabi nito. Pera lang yan. Ang mahalaga, sinubukan ng anak ko na umasenso. Ikaw, ano bang ambag mo dito sa bahay kundi ang magluto at maglinis? Kung hindi ka sana malas, baka kumita pa ang investment na yan. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Luningning. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ang sisi. Ang lahat ng sisi ay ibinabato sa kanya. Malas? Ako pa ang malas? Nanginginig na, sabi ni Luningning. Nagsisilbi ako sa inyo umaga, tanghali, gabi. Ibinigay ko ang lahat. Pati ang perang bigay ng mga magulang ko. Kinuha ninyo. Tapos ako pa ang sisisihin ninyo? Isang bagong lakas ang bumuhos sa kanyang katauhan. Isang tapang na hindi niya alam na mayroon siya. Tiningnan niya si Aling Concha at si Dante nang diretso sa mata. Wala kayong karapatan. Tandaan ninyo, ang bahay na ito. Sabi ni Luningning, ang bawat salita ay may diin. Ay nakapangalan sa akin. Binili ito ng mga magulang ko para sa akin. Kung mayroon mang dapat umalis dito, hindi ako yon. Ang mga salitang yon ay tumama kay Aling Concha. Ang kanyang muka ay umasim sa galit. Walang hiya ka. Matapos ka naming pakainin at patirahin dito, ganyan pa ang isusumbat mo? Pakainin? Bawat butil ng kanin na isinusubo ninyo ay galing sa allowance na ibinibigay ng mga magulang ko, sagot ni Luningning. Ang pagtatalo ay umabot na sa sukdulan. Si Dante, na kanina pa walang imik at nakikinig lamang sa bangayan ng kanyang asawa at ina, ay tila natauhan, ngunit sa halip na mamagitan para sa katarungan, pinili niya ang dugo. Tama na, Ning! Sigaw niya, itinulak ng bahagya si Luningning palayo sa kanyang ina. Respetuhin mo naman ang nanay ko. Paano naman ako, Dante? Kailan mo ako irerespeto? Umiiyak na tanong ni Luningning, dinuduro ang sarili. Ako ang asawa mo. Ina ko pa rin siya. Ang mga sigawan ay umalingaw-ngaw. Si Aling Concha, sa likod ng kanyang anak, ay nagbubuga ng apoy. Palayasin mo na yan, Dante. Isang babaeng walang utang na loob. Sa gitna ng kaguluhan, sa tindi ng galit at pagkalito, itinaas ni Dante ang kanyang kamay. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Luningning. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa silid, mas malakas kaysa sa lahat ng sigaw. Agad na natahimik ang lahat. Napahawak si Luningning sa kanyang pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding pagkabigla. Ang hapdi ay kumalat, ngunit mas masakit ang kirot sa loob ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig, hindi dahil sa lakas ng sampal, kundi dahil sa bigat ng katotohanang bumagsak sa kanya. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay, ang lalaking dapat sana'y kanyang tagapagtanggol, ay siya mismong nanakit sa kanya.
Tiningnan niya si Dante. Sa mga mata nito, nakita niya ang bahagyang pagsisisi, ngunit natabunan ito ng takot. Takot sa sariling ina. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Luningning ang lahat. Tapos na. Ang pag-ibig na inalagaan niya. Ang pasensyang inipon niya. Ang pag-asang binuo niya. Lahat ay nagkadurog-durog. Kasabay ng pagbagsak niya sa sahig. Ang kasal nila ay patay na. Walang nagsalita pagkatapos ng sampal na yon. Ang tanging naririnig ni Luningning ay ang ugong sa loob ng kanyang tainga at ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaluhod sa sahig. Ang oras ay tila huminto. Nang sa wakas ay nag-angat siya ng tingin, nakikita niya si Aling Concha na may mapanagumpay ng ngiti. Habang si Dante naman ay nakatayo roon, ang kamay na nanampal sa kanya ay nanginginig sa gilid. Ang muka ay puno ng pagsisisi at pagkalito. Ngunit wala na itong halaga. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi ininda ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Walang luha. Isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ang kapayapaan ng pagtanggap. Pagtanggap na wala nang dapat pang ilaban. Nilagpasan niya ang mag-ina na parang hangin at nagtuloy sa kanilang kwarto. Isinara niya ang pinto at nilak ito. Napasandal siya sa malamig na kahoy at doon, sa kaligtasan ng pag-iisa, hinayaan niyang bumagsak ang bigat ng kanyang katawan. Huminga siya ng malalim, pinakiramdaman ng hapdi sa kanyang pisngi. Ang pisikal na sakit ay nagsilbing paalala ng mas malalim na sugat. Ilang katok ang narinig niya mula sa labas. "Ning, mag-usap tayo." Boses ni Dante, puno ng pagsusumamo. Hindi siya sumagot. Ipinikit niya lang ang kanyang mga mata. Ang kwartong iyon, na dati saksi sa kanilang mga pangarap, ngayon ay parang isang kulungan. Ngunit sa isang sulok, may isang maliit na espasyo na sa kanya lang. Isang maliit na mesa kung saan nakapatong ang kanyang laptop, ang kanlungan niya, ang kanyang munting silid ng mga pangarap. Umupo siya sa harap nito at binuksan. Ang liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mukha. Bumungad sa kanya ang huling dokumentong binuksan niya, ang draft ng kanyang cookbook. Mga lihim na sangkap ni Lola, ang pansamantalang titulo. Naroon ang mga litrato ng mga putahing niluto niya, ang mga kwento sa likod ng bawat recipe na minana pa niya sa kanyang lola. Ito ang kanyang kayamanan, ang tanging bagay na hindi kayang angkinin o sirain ng mga Montesillo. Ito ang kanyang pag-asa. Dahil sa naisip, kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga daliri niya habang hinahanap ang isang pangalan sa kanyang contacts. "Gigi? Hello, Ning? Napatawag ka?" Ang masayang boses ng kanyang matalik na kaibigan, si Ginhawa, ay tumagos sa kabilang linya. Ngunit agad itong napalitan ng pag-aalala. "Okay ka lang? Bakit parang umiiyak ka ba?" At doon, ang pader na itinayo ni Luningning ay gumuho. Ang mga luhang hindi niya inilabas sa harap ni Dante at Aling Concha ay bumuhos na parang agos ng sirang dam. Humikbi siya. Ang bawat salita ay putol-putol habang ikinukwento niya ang lahat. Ang nawalang pera, ang mga kasinungalingan, ang panunumbat, at ang pinakamasakit sa lahat, ang sampal. Sa kabilang linya, si Ginhawa ay tahimik na nakikinig. Walang paghuhusga, tanging pakikiramay. Hayop siya, ang mariing bulong ni Gigi nang matapos siyang magkwento. Hayop silang mag-ina. "Ning, umalis ka na dyan. Ngayon na." "Hindi ko alam kung saan ako pupunta." Mahinang sagot ni Luningning. "Dito ka sa akin. Alam mo yan." Mabilis na sabi ni Ginhawa. "Hindi mo deserve yan, Ning. Masyado kang mabuti para sa kanila. Kailangan mong iligtas ang sarili mo. Ihanda mo na ang daan para sa pag-alis mo." Ang mga salita ni Ginhawa ay parang isang salbabida na inihagis sa kanya habang siya'y nalulunod.
iligtas ang sarili mo. Pagkatapos ng tawag, pinunasan ni Luningning ang kanyang mga luha. Mayroon ng determinasyon sa kanyang mga mata. Binuksan niya ang browser sa kanyang laptop. Ang mga daliri niya, na kanina lang ay nanginginig, ngayon ay matatag nang nag-type sa search bar. Annulment Lawyers in the Philippines. How to file for legal separation. Women's rights against domestic abuse. Bawat article na binabasa niya, bawat legal term na natututunan niya, ay nagiging isang ladrilyo sa pader na itinatayo niya para protektahan ang kanyang sarili. Hindi na siya ang Luningning na laging nakayuko. Hindi na siya ang asawang handang magtiis sa lahat. Ang babaeng nasa harap ng laptop ngayon ay isang mandirigmang naghahanda para sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Sa labas ng kwarto, ang mga katok ay tumigil na. Marahil ay sumuko na si Dante, ngunit alam ni Luningning na hindi pa tapos ang lahat. Lingid sa kanyang kaalaman, sa kabilang banda ng pinto, nakatayo pa rin si Aling Concha. Nakadikit ang tainga nito sa kahoy. Narinig niya ang bawat hikbi. Narinig niya ang pangalan ni Ginhawa at narinig niya ang mahinang usapan tungkol sa pag-alis. Isang malamig at mapanganib na kislap ang dumaan sa mga mata ng matanda. Hindi niya hahayaang basta na lang umalis si Luningning. Hindi niya hahayaang makuha nito ang bahay. At lalong hindi niya hahayaan na maging malaya ito. Tiningnan niya ang pinto ng silid. Pagkatapos ay ang laptop sa isip niya. Alam niyang nandoon ang lahat ng pangarap ng manugang niya. At isang napakasamang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Kinabukasan, gumawa si Luningning ng isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Lumabas siya ng bahay para sa sarili niya. Nagpaalam siyang mamamalengke. Isang karaniwang dahilan na hindi pag-iisipan ng hinala ni Aling Concha. Ngunit sa halip na lumiko papuntang palengke, dumiretso siya sa isang maliit na building sa bayan kung saan nag-oopisina ang isang abogadong inirekomenda sa kanya ng isang online forum. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakahinga ng maluwag si Luningning habang naglalakad mag-isa. Ang sinag ng araw sa kanyang balat at ang hangin sa kanyang buhok ay tila mga paalala na mayroon pang mundo sa labas ng mga pader ng bahay nila. Ang pag-uusap nila ng abogado ay maikli ngunit nagbigay linaw sa maraming bagay. Mahirap, ngunit hindi imposible. May laban siya. May karapatan siya. Hawak-hawak niya ang calling card ng abogado paglabas ng opisina. At ito'y parang isang tiket papunta sa kalayaan. May kaunting pag-asa na umusbong sa kanyang puso. Isang maliit na baga sa gitna ng malamig na abo ng kanyang pagsasama. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na naglaho. Pag-uwi niya sa bahay, masyadong tahimik. Kadalasan, sa mga oras na ito, ay maririnig niya ang tunog ng telebisyon mula sa sala. Ngayon, tanging ang tibok ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Isinara niya ang pinto at naglakad papasok. Walang tao sa sala. Walang tao sa kusina. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib. Naglakad siya papunta sa pasilyo. At doon, tumambad sa kanya ang isang tanawing nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang pinto ng kanyang munting silid trabaho. Ang kanyang santuaryo. Ito ay nakabukas ng bahagya at sa gilid ng doorknob may mga malalalim na gasgas. Ang kahoy ay tila pinilit na binuksan. Hindi, bulong niya. Nanginginig ang mga binti niya habang dahan-dahan siyang lumalapit. Itinulak niya ang pinto. Ang tanawing bumungad sa kanya ay isang bangungot. Sa sahig, sa gitna ng silid, nakakalat ang mga piraso ng itim na plastik at bubog. Ang kanyang laptop, ang kanyang pinakamamahal na laptop, ay wasak, durog. Ang screen ay basag na parang sapot ng gagamba. May mga itim na likido na tumagas mula rito. Ang ilang letra mula sa keyboard ay tanggal at nakakalat sa sahig na parang mga ngiping na bunot. Nabitawan ni Luningning ang bayong na dala niya. Ang mga gulay na pinamili niya para magkunwari ay gumulong sa sahig, ngunit hindi niya ito napansin. Ang kanyang mga mata
ay nakapako sa nagkadurog-durog na pangarap sa kanyang harapan. Ang cookbook, ang mga recipe ni Lola, ang daan-daang oras na ginugol niya sa pag-type, sa pag-edit, sa pagpili ng mga litrato, lahat ng iyon naroon sa loob ng sirang makinang yon. Wala siyang backup, wala siyang kopya. Hindi pwede. Paulit-ulit na bulong niya. Ang boses ay garalgal. Napaluhod siya. Hindi na kinaya ng kanyang mga tuhod ang bigat ng kanyang kaluluwa. Dahan-dahan niyang inabot ang isang piraso ng basag na screen. Ang mga daliri nanginginig. Isang maliit na hiwa ang gumuhit sa kanyang daliri. Ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang sakit sa loob niya ay higit pa sa anumang sugat. Ning? Isang boses mula sa likuran niya ang nagpalingon sa kanya. Nakatayo roon si Dante, ang muka ay gusot, ang mga mata ay namumula. Nakatingin ito sa sahig, sa sirang laptop, pagkatapos ay sa kanya. Anong nangyari dito? Tanong ni Luningning. Bagamat sa puso niya, mayroon na siyang hinala. Ako ang may gawa. Mahinang pag-amin ni Dante, hindi makatingin ng diretso. Nagdilim ang paningin ko, Ning. Pagkatapos ng pag-aaway natin kagabi, narinig kita na may kausap sa telepono. Balak mo na akong iwan. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Patawarin mo ako. Ang mga salita ni Dante ay parang ugong na hindi maintindihan ni Luningning. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang pag-amin nito. Siya, ang asawa niya. Ang lalaking nanakit sa kanya kagabi ay siya ring pumatay sa mga pangarap niya ngayong araw. Gumuho ang mundo ni Luningning. Ang maliit na pag-asang dala niya kanina ay tuluyan ng namatay. Napahagulhol siya, hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas at puno ng sakit na panaghoy. Isang sigaw ng isang kaluluwang naubusan na ng lahat. Lingid sa kanilang dalawa, mula sa siwang ng pinto ng kabilang kwarto, nakatayo si Aling Concha. Pinapanood niya ang eksena, ang pagkasira ng loob ng kanyang manugang. At sa kanyang mga labi, may isang munting ngiti ng tagumpay na hindi nakita ni Luningning at Dante. Sa gitna ng kanyang pag-iyak at pagluluksa, habang nakaluhod sa sahig, may isang bagay na kumislap sa ilalim ng mesa. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Dahan-dahan niyang inabot ito. Isang suklay sa buhok, maliit at formal, na may isang maliit na perla sa dulo. Agad niya itong nakilala. Ito ang paboritong suklay ni Aling Concha. Ang suklay na laging nakasuksok sa kanyang pusod. Ang suklay na hinding-hindi nito inaalis. Napatigil sa pag-iyak si Luningning. Hawak niya ang suklay at dahan-dahang tumingala kay Dante na patuloy pa rin sa paghingi ng tawad. Isang mas malalim at mas nakakatakot na katotohanan ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang mga hikbi ni Luningning ay naputol. Ang nangingibabaw na sakit at pagkalugmok ay dahan-dahang napalitan ng isang nakakakilabot na lamig. Ang kanyang mga luha ay tumigil sa pagpatak. Ang tanging gumagalaw na lamang ay ang kanyang mga mata na lumilipat mula sa basag na laptop, sa suklay na may perlas sa kanyang palad, at pabalik sa nagsisising mukha ni Dante. Patawarin mo ko, Ning. Please, hindi ko sinasadya. Patuloy pa rin sa pagmamakaawa si Dante. Dahan-dahang tumayo si Luningning mula sa sahig. Ang kanyang mga kilos ay mabagal, kontrolado, na parang isang bagyo na panandaliang huminahon bago ang pinakamalakas nitong bugso. Hindi niya pinansin ang dumi sa kanyang damit o ang hiwa sa kanyang daliri. Lumakad siya palapit kay Dante, ang mga matay hindi humihiwalay sa pagkakatitig dito. Sabi mo, nagdilim ang paningin mo? Tanong niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may talim na nakatago. Oo, Ning. Nagseselos. Natatakot ako na iwan mo ko. Sagot ni Dante. Umaasang ang pag-amin sa kahinaan ay magdudulot ng awa. Ngunit hindi awa ang nasa puso ni Luningning.
At ikaw mismo ang sumira nito? Tanong niya ulit. Itinuturo ang laptop. Ang mga kamay mo ang gumawa nito? Oo, patawad. Sa sandaling iyon, ibinuka ni Luningning ang kanyang palad. Ipinakita niya ang suklay. Kung ganoon, paano napunta ito dito? Nakita ni Dante ang suklay, ang pamilyar na suklay ng kanyang ina. Agad siyang natigilan. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng pagkalito at pagkatapos ng bakas ng tantakot. Ano yan? Saan mo nakuha yan? Tanong ni Inia. Ngunit ang panginginig sa kanyang boses ay nagpapakita na alam na niya ang sagot. Sa ilalim ng mesa, Dante, mariing sabi ni Luningning. Nalaglag yata ng tunay na may sala. Isang nakabibinging katahimikan ang muling namayani. Si Dante ay napaatras, napasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang digmaan sa loob niya. Ang katotohanan laban sa kasinungalingan na pinanindigan niya. Hindi pwede. Bulong niya. Bakit, Dante? Giit ni Luningning. Humakbang palapit. Inutusan ka ba niya? Sinabi ba niya sa'yo na akuin mo ang kasalanan niya? Para ano? Para matakot ako? Para isipin kong kaya mo akong saktan ng paulit-ulit hanggang sa sumuko na lang ako? Bawat tanong ay parang isang suntok na tumatama kay Dante. Napayuko siya, hindi na makatingin kay Luningning. At sa kanyang pananahimik, nakita ni Luningning ang kumpirmasyon. Si Mama! Nagsimulang magpaliwanag si Dante. Ang boses ay basag. Pag-alis mo kanina. Galit na galit siya. Sinabi niya na binabalak mo na kaming iwan, na kukunin mo ang bahay. Sinabi niya na ang laptop mo, yan daw ang nagbibigay sa'yo ng lakas ng loob. Kaya, kaya niya sinira. At pagdating ko, nakita ko, pinakiusapan niya ako, Ning. Sinabi niya na bilang lalaki, kailangan kong ipakita kung sino ang masusunod. Na akuin ko raw para matakot ka at hindi na umalis. Ang pag-amin, ang buong karimarimarim na katotohanan, hindi lang pala isang simpleng pagsira ng gamit. Ito ay isang planadong pananakot. Isang sabwatan sa pagitan ng mag-ina para durugin ang kanyang kaluluwa. Ang huling hibla ng pagmamahal o kahit awa na nararamdaman ni Luningning para kay Dante ay naputol. Ang apoy na kanina ay nagsisimula pa lang, ngayon ay nagliliyab na. Ngunit hindi ito isang apoy ng walang kontrol na galit. Ito ay isang malamig, nakapapasong apoy ng determinasyon. Tumalikod siya kay Dante, walang salita. Naglakad siya papasok sa kanilang kwarto. Binuksan niya ang aparador at kinuha ang maletang ginamit nila noong kanilang honeymoon. Inilapag niya ito sa kama at sinimulang mag-impake. Hindi siya nagmamadali. Bawat damit na tinutupi niya, bawat gamit na inilalagay niya sa loob, ay isang simbolo ng kanyang paglaya. Ning, anong ginagawa mo? Nag-aalalang tanong ni Dante, sumunod sa kanya. Huwag mo namang gawin to. Mag-usap tayo. Hindi lumingon si Luningning. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Sagot niya. Ang boses ay matatag. Pinatawad ko ang pagsisinungaling mo tungkol sa pera. Sinubukan kong intindihin ang pagiging sunod-sunuran mo sa ina mo. Pero ito, ang sirain ang nag-iisang bagay na akin talaga at ang pagtulong mo sa kanya na pagtakpan ng krimen niya. Tapos na, Dante. Isinara niya ang maleta. Ang tunog ng zipper ay parang isang pinal na hatol. Hinarap niya ang kanyang asawa at sa kauna-unahang pagkakataon, wala na siyang nakitang pagmamahal sa mga mata nito. Tanging awa at pandidiri. Masahol ka pa sa isang nananakit, Dante, sabi niya. Ang bawat salita ay mabagal at malinaw. Isa kang duwag. Hila-hila ang kanyang maleta. Naglakad siya palabas ng kwarto. Nakasalubong niya sa pasilyo si Aling Concha na lumabas dahil sa ingay. Ang matanda ay may mayabang na ngiti sa labi. Iniisip na nagtagumpay ang kanyang plano. Aalis ka na?
Mabuti naman, sabi nito. At siguraduhin mong wala kang dadalhing kahit ano na pag-aari ng anak ko. Huminto si Luningning. Tiningnan niya ng diretso sa mata ang kanyang biyenan, isang tingin na puno ng lamig at babala. Huwag po kayong mag-alala, sagot niya. Ang lahat ng sa inyo, isasauli ko. Pero ang lahat ng sa akin, babawin ko. Itinaas niya ang cellphone na hawak niya. Magkita na lang tayo sa korte. At sa huling pagkakataon, tinalikuran niya ang mag-ina, ang bahay na naging kulungan niya, at ang buhay na unti-unting pumatay sa kanya. Hila-hila ang maleta. Binuksan niya ang pinto at humakbang palabas, patungo sa isang kinabukasang hindi niya tiyak, ngunit sa wakas ay tunay nang sa kanya. Ang amoy ng bagong timplang kape at ang malambot na sofa sa maliit na apartment ni Ginhawa ang unang mga bagay na nagparamdam kay Luningning ng kapayapaan sa loob ng 2 araw. Dito, walang matang mapanuri, walang boses na nanunumbat. Tanging ang mainit na presensya ng isang kaibigang hindi nang iwan. Sigurado ka bang okay ka lang dito? Hindi makitid para sa'yo? Tanong ni Ginhawa habang iniaabot ang isang tasa ng kape kay Luningning. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Luningning. Gigi, pagkatapos ng impyernong yon, itong apartment mo ay parang isang palasyo. Tiningnan niya ang kaibigan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat, Gigi. Kung wala ka, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Ano ka ba? Para saan pat naging mag-best friend tayo? Sabi ni Ginhawa, umupo sa tabi niya. Nagkwentuhan sila hanggang hating gabi. Inilabas ni Luningning ang lahat. Ang sakit, ang takot. Ngunit ngayon, may kasama na itong determination. At si Ginhawa ay naroon. Hindi para magbigay ng awa, kundi para magbigay ng lakas. Kinabukasan, sinamahan siya ni Ginhawa pabalik sa abogado. Sa pagkakataong ito, mas handa na si Luningning. Inilatag niya ang lahat. Ang patunay na ang bahay ay galing sa kanyang mga magulang at ang kwento tungkol sa sirang laptop. Sa bahay malakas ang laban natin, Mrs. Sandoval, paliwanag ng abogado. Malinaw na nasa pangalan ninyo ito, pero yung tungkol sa laptop at sa intellectual property, yung cookbook mo, mas komplikado yan. Bakit po? Tanong ni Luningning. Wala tayong matibay na ebidensya na ang biyenan mo ang sumira. Ang tanging hawak natin ay ang pag-amin sa iyo ng asawa mo. Sa korte, madali niya itong maitatanggi. Magiging he said, she said lang ang laban. Mahirap patunayan at baka tumagal lang ang kaso nang walang kasiguraduhan. Malumanay na paliwanag ng abogado. Lumabas si Luningning sa opisina na may bigat sa dibdib. Naiintindihan niya, ngunit hindi nito maalis ang pakiramdam ng kawalan ng katarungan. Ang pinakamahalagang bagay na ninakaw sa kanya ay ang bagay na hindi niya kayang bawiin sa pamamagitan ng batas. Habang nasa biyahe pa uwi, tahimik lang siya. Kailangan niya ng pera para sa mga gastusin sa kaso at para sa pang-araw-araw. Paano siya magsisimula kung ang tanging puhunan niya, ang kanyang mga recipe, ay nakakulong sa isang basag na makina? Nang gabing iyon, nagluto si Luningning ng kanyang specialty, adobong manok at baboy na pinatuyo sa sarili nitong mantika. Ang bango nito ay kumalat sa buong apartment. Grabe, Ning, ito yun eh. Ito yung namimiss ko, sabi ni Ginhawa habang sarap na sarap sa pagkain. Alam mo, kung ibebenta mo to, siguradong magiging milyonarya ka. Isang biro lang yon. Ngunit para kay Luningning, ito ay isang bumbilyang umilaw. Tiningnan niya si Ginhawa, pagkatapos ay ang natitirang adobo sa plato. Pwede kaya? Kinabukasan, nang may kaba at pag-aalinlangan, kumuha siya ng litrato ng niluto niyang panibagong batch ng adobo. Sa tulong ni Ginhawa, gumawa siya ng isang simpleng post sa kanyang personal na social media account.
Para sa mga naghahanap ng lutong bahay na siguradong magbabalik sa inyo sa alaala ng inyong kabataan, sinubukan ko lang pong magluto ng aking special adobo flakes. Available in tubs. For orders, please send me a message. Salamat po. Nanginginig ang kamay niya nang i-click niya ang post button. Pakiramdam niya ay inilalantad niya ang kanyang sarili sa buong mundo. Paano kung walang pumansin? Paano kung pagtawanan lang siya? Ngunit ilang minuto lang ang lumipas, isang notification ang dumating. Isang kaibigan ni ginhawa. Wow, mukhang masarap. Magkano isa sis? Pa-reserve ako ng 2. Nasundan pa ito ng isa pa. At isa pa. Mga kaibigan, mga dating katrabaho, mga kamag-anak na nakakita sa post. Bago matapos ang araw, ubos na ang 10 tube na ginawa niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay na ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa labi ni Luningning. Hawak niya ang maliit na perang kinita niya at pakiramdam niya ay mas mayaman pa siya kaysa dati. Dahil ang perang ito, galing sa sarili niyang pawis. Galing sa sarili niyang talento. Naging regular ang kanyang pagbebenta. Mula sa adobo, gumawa siya ng Bicol Express pagkatapos ay laing. Ang bawat order ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang bawat positibong komento ay unti-unting naghihilom sa kanyang mga sugat. Sa lahat ng kanyang mga customer, may isang particular na account na laging umorder. Ang pangalan sa profile ay KD. Linggo-linggo, 5 tubs ang order nito, minsan 10 pa, at ang mga komento nito ay hindi basta masarap, detalyado. The balance of saltiness and sourness is perfect. The meat is so tender it melts in your mouth. Isang taong kilala talaga ang lasa ng pagkain. Isang gabi, matapos kumpirmahin ang isa na namang bulk order, isang panibagong mensahe ang pumasok mula kay KD. Hindi ito order. Good evening. I've been a huge fan of your cooking for the past few weeks. Your talent is exceptional. I was wondering if you would be open to meeting in person. I'd like to discuss a potential business opportunity with you. Napatitig si Luningning sa mensahe. Isang business opportunity? Sino si KD? Ang kaba at pag-asa ay naghalo sa kanyang dibdib. Ito na kaya ang simula ng pagbangon niya? 3 beses nagpalit ng damit si Luningning bago siya nakapili. Isang simpleng puting blusa at maong na pantalon. Ayaw niyang magmukhang masyadong formal, pero ayaw rin niyang magmukhang hindi seryoso. Ang mensahe ni KD ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Business opportunity. Ang mga salitang yon ay parehong nakakakaba at nakakapagbigay pag-asa. Kaya mo yan, Ning. Ipakita mo sa kanya kung gagraduate ka sa kusina. Pagpapalakas loob ni ginhawa bago siya umalis. Pinili ni Luningning ang isang maliit at tahimik na coffee shop para sa kanilang pagkikita. Maaga siyang dumating, umupo sa isang sulok kung saan kitang-kita niya ang pinto. Pinunasan niya ang mamasa-masang palad sa kanyang pantalon. Sino kaya si KD? Isang food blogger? Isang may-ari ng maliit na karinderya? O baka naman isang taong gusto lang makuha ang recipe niya? 3:00 eksakto, bumukas ang pinto ng coffee shop. Isang lalaki ang pumasok. Matangkad. Nakasuot ng isang well-fitted na polo shirt at slacks. Ang buhok nito ay maayos na nakasandal at may suot itong isang mamahaling relos. Mukha itong isang negosyante. Naglakad ito palapit sa counter at pagkatapos ay umikot ang tingin sa paligid na para bang may hinahanap. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki. Naglakad ito palapit sa kanyang mesa. Miss Luningning Sandoval? Tanong ng lalaki. Ang boses ay kalmado at propesyonal. Tumango si Luningning, bahagyang natulala. Ako nga po. Kayo po si KD? Kalyandiwa. Pagpapakilala nito, inilahad ang kamay. It's a pleasure to finally meet you. Nanginginig ng bahagya ang kamay ni Luningning nang abutin niya ang kamay nito. Kalyandiwa.
Ang pangalan ay pamilyar. Inisip niyang mabuti kung saan niya ito narinig. Umupo si Kalyan sa tapat niya. I hope you don't mind me asking you to meet like this. I just felt that a simple online message wouldn't do justice to what I want to propose. Naku, okay lang po, Sir Kalyan. Nauutal na, sabi ni Luningning. Bigla siyang nakaramdam ng hiya. Ang suot niya ay parang basahan kumpara sa itsura ng kausap niya. Parang nabasa ni Kalyan ang kanyang iniisip. Please, just Kalyan. At huwag kang mahiya. I'm here as an admirer of your craft. Doon naalala ni Luningning, Kalyan Diwa, ang CEO ng Diwa Food Corporation, ang korporasyong nagmamay-ari ng isa sa mga pinakasikat na fine dining restaurant chain sa bansa. Napalunok siya. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi lang basta negosyante. Isa itong higante sa industriya ng pagkain. Na nabasa ko po ang tungkol sa inyo sa isang magazine. Nasabi na lang niya. Ngumiti si Kalyan. Let's talk about you, Luningning. For the past month, I have personally ordered and tasted almost everything you've offered online. Your adobo, your Bicol Express. They're not just food. They have soul. They tell a story. Saan mo natutunan magluto ng ganoon? Ang tanong ay simple. Ngunit para kay Luningning, ito'y napakalaki. Walang sino man, kahit si Dante, ang nagtanong sa kanya niyan. Tinanong siya hindi kung paano magluto, kundi kung saan niya natutunan. Sa lola ko po, sagot niya. Isang tunay na ngiti ang unang beses na lumabas sa kanyang labi. Mahilig po siyang magkwento habang nagluluto. Sabi niya, ang bawat sangkap daw po ay may damdamin. Tumango si Kalyan. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tunay na interes. I knew it. That's the secret ingredient I've been tasting. Luningning, I'll be direct. Your talent shouldn't be confined to plastic tubs sold online. It deserves a proper kitchen. It deserves a place where people can experience it fully. Inilabas ni Kalyan ang isang folder mula sa kanyang briefcase at inilapag ito sa mesa. Binuksan niya ito sa harap ni Luningning. Sa loob ay may mga litrato ng isang maliit, bakanteng espasyo. Maganda ang lokasyon, may mga bintanang salamin, at isang pwesto para sa isang open kitchen. I own this place, sabi ni Kalyan. I was planning to open another branch of my restaurant here, but after tasting your food, I had a much better idea. I want to invest in you. I want to help you open your own restaurant. We'll be partners. I'll handle the business side, and you just have to cook from the heart. The name of the restaurant will be yours, Kusina ni Luningning. Napatitig si Luningning sa mga litrato, pagkatapos ay kay Kalyan. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamuo ng luha. Isang restaurant, sarili niyang restaurant. Isang pangarap na ni sa panaginip ay hindi niya inakalang posible. Pero, Sir, bakit po? Hindi niyo naman po ako kilala. Isa kang artist. Pagputol ni Kalyan sa kanya, at naniniwala ako sa sining mo. That's all the reason I need. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagod, sakit at pagdududa na naramdaman ni Luningning sa mga nakaraang buwan ay tila naglaho, napalitan ng isang napakalaking alon ng pag-asa. May isang taong nakakita sa kanya. Hindi bilang isang asawa, hindi bilang isang manugang o isang tagapagluto, kundi bilang isang taong may halaga. Ngunit habang sila'y nakaupo roon, sa gitna ng kanilang usapan, tungkol sa mga pangarap, bumukas ang pinto ng coffee shop. Pumasok si Dante. Naglalakad ito na parang may hinahanap din at natagpuan niya. Nakita niya ang kanyang asawa na nakaupo sa harap ng isang gwapo, matagumpay at nakangiting lalaki. Ang kanilang mga kamay ay magkalapit sa ibabaw ng folder. Ang pag-asa sa mukha ni Luningning ay agad na naglaho nang makita niya si Dante. At ang ekspresyon naman sa mukha ni Dante ay mabilis na nagbago mula sa paghahanap, naging pagkabigla, at nauwi sa isang madilim na ulap ng selos at galit.
Ang ngiti sa mga labi ni Luningning ay naglaho na parang bulang pinaputok. Ang init ng pag-asa na bumalot sa kanya kanina ay napalitan ng nagyayelong kaba nang makita niya si Dante na papalapit sa kanilang mesa. Ang bawat hakbang nito ay mabigat. Ang mga mata ay nakapako sa kanya, nag-aapoy sa isang damdaming matagal na niyang hindi nakita. Selos. Luningning, sabi ni Dante. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Hindi nito pinansin si Kalyan. Anong ginagawa mo dito? Sino to? Bago pa man makasagot si Luningning, tumayo si Kalyan. Hinarap si Dante ng may kalmadong awtoridad. Good afternoon. I'm Kalyan Diwa. And you are? Asawa niya o ako. Mabilis at mariing sagot ni Dante. Ang mga salita ay parang suntok na ipinupukol. Kaya pwede bang sabihin mo sa akin kung anong ginagawa ninyong dalawa dito? Ang mga tao sa ibang mesa ay nagsisimula ng lumingon. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na nagsisimulang mag-ingay. Naramdaman ni Luningning na namumula ang kanyang pisngi sa hiya. Gusto niyang magtago sa ilalim ng mesa. We were having a business meeting, paliwanag ni Kalyan. Ang boses ay nananatiling professional. Miss Sandoval is a very talented chef and my company is interested in investing in her. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Dante. Business meeting? O baka naman, nilalandi mo ang asawa ko? Dinuro niya si Kalyan. Ilang linggo ka nang hindi umuuwi, Luningning. Tapos dito lang kita makikita. May kasamang ibang lalaki? Ganyan ka na ba kadesperada? Ang bawat salita ay parang lason na tumatalsik sa kanya. Ang mga akusasyon ay walang basehan. Ngunit sa mata ng mga tsismoso sa paligid, sila na ang naghatol. Siya ang masamang asawa. Siya ang mga agaw. Dante, tumigil ka. Pakiusap ni Luningning. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at hiya. Wala kang alam sa mga nangyayari. Wala akong alam? Sarkastikong sabi ni Dante. Nakikita ko ang nakikita ko. Isang ahas na umaaligid sa asawa ko. Hindi na nakapagpigil si Kalyan. Sir, I think you should calm down. You're causing a scene, sabi niya. Ang boses ay may diin na. Huwag kang makialam dito. Usapan to ng mag-asawa. Sigaw ni Dante at akmang susugurin si Kalyan. Ngunit mabilis na humarang ang mga security guard ng coffee shop. Sir, kung gagawa po kayo ng gulo dito, mapipilitan po kaming paalisin kayo, sabi ng isa. Tiningnan ni Dante ang mga guard, pagkatapos ay si Kalyan, at sa huli, si Luningning. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkasuklam. Hindi pa tayo tapos, sabi niya, bago marahas na tumalikod at nag-walk out. Naiwan si Luningning na nanginginig sa kanyang upuan. Ang lahat ng mata sa coffee shop ay nasa kanya. Ang mga bulungan ay mas lumakas. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang mga gamit, handa nang tumakbo palayo. Luningning, tawag ni Kalyan. Ang boses ay malumanay. Huwag mo silang pansinin. Nakakahiya, bulong ni Luningning, hindi makatingin. Pasensya ka na. Hindi dapat nangyari to. Wala kang dapat ihingi ng tawad, sabi ni Kalyan. Hindi mo kasalanan ang ikinilos niya. Ang tanong na ngayon ay, are you okay? Ang simpleng tanong na yon ang nagpabagsak sa huling pader ng kanyang pagpipigil. Tumango siya, ngunit isang taksil na luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Luningning. Ang insidente sa coffee shop ay nag-iwan ng masamang lasa. Lalo itong lumala nang buksan niya ang kanyang social media. May isang post mula sa isang pekeng account. Kawawa naman ang kaibigan kong si D. Habang nagpapakahirap sa trabaho, ang asawa niya nagpapakasarap sa piling ng ibang lalaki. Nagbebenta-benta lang ng ulam online, pero ang totoo, naghahanap ng mayamang kakapitan. Mag-ingat sa mga babaeng mukhang mahinhin, pero ahas pala. Kahit walang pangalan, alam na alam niya kung sino ang tinutukoy. At alam na alam niya kung kaninong estilo ng paninira ang mga salitang iyon.
Si Aling Concha. Gumawa sila ng paraan para sirain siya, hindi lang sa personal, kundi pati na rin sa publiko. Ang kanyang munting negosyo, ang tanging bagay na bumubuhay sa kanya. Sinusubukan din nilang patayin. Pinatay niya ang kanyang cellphone at napaupo sa sahig. Ngunit sa halip na magpatalo sa galit at sakit, isang kakaibang determinasyon ang umapaw sa kanya. Hindi na ulit. Hindi na siya magpapatalo. Kinuha niya ang kanyang tripod at inilagay ang cellphone dito. Nag-setup siya sa maliit na kusina ni Ginhawa. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang kanyang mga luha at pinindot ang Go Live button. Magandang gabi po sa inyong lahat, panimula niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. Ako po si Luningning. Marami pong hindi magagandang salita ang kumakalat tungkol sa akin ngayon. Hindi ko po sasagutin yon. Sa halip may gagawin po ako. Magluluto po ako. At nagsimula siyang magluto. Habang ginigisa niya ang bawang at sibuyas, nagsimula siyang magkwento. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Dante o ni Aling Concha. Ngunit ikinuwento niya ang pangarap ng isang babae na makapagluto, ang pagmamahal niya sa bawat sangkap. Ang paniniwala niya na ang pagluluto ay isang paraan ng paghilom. Ang kanyang live video na nagsimula sa 10 manonood ay naging 20, naging 50, hanggang sa umabot sa daan-daan. Ang mga tao ay naantig sa kanyang sinseridad. Ang comment section ay napuno ng mga puso at mga mensahe ng suporta. Nang matapos siya, nakahinga siya ng maluwag. Pakiramdam niya ay naalis ang isang malaking tinik sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man niya mapatay ang livestream, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. "Hello, Mrs. Sandoval?" Sabi ng isang boses sa kabilang linya. "Ako po ang abogado ninyo. Pasensya na sa abala. May mahalaga lang po akong sasabihin. May tumawag po sa opisina kanina. Mayroon daw po siyang alam tungkol sa kaso ninyo. Isang testigo. At handa raw po siyang tumestigo pabor sa inyo. Ang mediation room sa korte ay maliit at malamig. Ang hangin ay puno ng tensyon na halos hiniwa mo sa isang kutsilyo. Sa isang panig ng mahabang mesa ay nakaupo si Luningning kasama ang kanyang abogado. Sa kabilang panig, si Dante at si Aling Concha kasama rin ang kanilang abogado. Ang mukha ni Aling Concha ay puno ng kumpiyansa na para bang isa lamang itong formalidad na kailangan nilang daanan bago sila manalo. Si Dante naman ay hindi mapakali. Iwas ang tingin kay Luningning. Ang unang oras ay ginugol sa paglalatag ng magkabilang panig. Ipinipilit ng kampo ni Dante na ang bahay ay conjugal property at si Luningning ay umalis ng walang sapat na dahilan. Tahimik lang na nakinig si Luningning. Hinahayaan ng kanyang abogado na magsalita. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asam. Your Honor, we maintain that my client, Mrs. Sandoval, was forced to leave their home due to continuous emotional and financial abuse, sabi ng abogado ni Luningning. Furthermore, we have a witness who can attest to the malicious destruction of my client's personal property, which was her primary source of livelihood. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Aling Concha. Sinong testigo? Baka naman yung kalaguyo niya? Bulong nito. Sapat na para marinig sa kanilang panig. Sinaway siya ng kanyang abogado. Maari na po bang pumasok ang testigo? Tanong ng abogado ni Luningning sa mediator. Tumango ang mediator. Bumukas ang pinto ng silid. Ang lalaking pumasok ay payat at mukhang kabadong-kabado. Ang kanyang mga mata ay agad na naghahanap sa loob ng silid. At nang makita niya si Dante at Aling Concha, siya'y napalunok. Si Luningning ay napatingin sa kanya, sinusubukang alalahanin kung saan niya nakita ang mukhang iyon. Ngunit sina Dante at Aling Concha ay hindi na kailangang mag-isip. Ang kanilang mga mukha ay sabay na namutla. Ang kumpiyansa ni Aling Concha ay biglang naglaho, na parang bula. "Mark?" Gulat na sabi ni Dante.
Anong ginagawa mo dito? Si Mark, ang pinsan ni Dante, ang taong pinagkatiwalaan niya ng pera. Tumayo po kayo para manumpa, sabi ng clerk. Nanginginig na tumayo si Mark at nanumpa. Pagkatapos ay umupo siya sa silyang inihanda para sa kanya. Mr. Mark Reyes, panimula ng abogado ni Luningning. Maaari mo bang sabihin sa amin ang kaugnayan mo kay Mr. Dante Montesillo? Pinsan ko po siya, mahinang sagot ni Mark. At meron ba kayong naging transaksyon sa negosyo nitong mga nakaraang buwan? Nag-atubili si Mark. Tiningnan niya si Aling Concha na pinandidilatan siya ng mga mata, isang tahimik na pagbabanta. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya kay Luningning sa mga mata nitong puno ng sakit at isang desisyon ang nabuo sa kanyang mukha. Huminga siya ng malalim. Opo, sabi niya, mas malakas na ngayon. Pero hindi po talaga yon investment. Nalugi po ang maliit na computer shop ko. Malaki po ang utang ko. Humingi po ako ng tulong kay Tita Concha. Isang malakas na sinungaling ang narinig mula kay Aling Concha, ngunit agad siyang pinatahimik ng mediator. At ano ang sinabi niya sa'yo? Tanong ng abogado. Sabi po niya, tutulungan niya ako. Tuloy ni Mark. Pero ang kapalit, kailangan kong palabasin na isang investment ang perang ibibigay sa akin. Gagawa kami ng mga pekeng dokumento. Ang pera daw po ay manggagaling sa joint account nila ni Ate Ning. Paraan daw po iyon para makuha niya ang pera nang hindi nagpapaalam. Ang bawat salita ay parang isang bombang sumasabog sa loob ng silid. Si Luningning ay napahawak sa braso ng kanyang upuan, hindi makapaniwala. Hindi lang pala ito isang masamang desisyon sa negosyo. Ito ay isang planadong panloloko. At hindi lang po yon, dagdag ni Mark. At sa pagkakataong ito ay may inilabas siyang cellphone. Nung nalaman ko po na nagkakagulo na sila dahil sa pera, kinabahan po ako. Tinawagan ko po si tita para itanong kung ano ang gagawin. Nirecord ko po ang usapan namin para lang po may pruweba ako. Pinindot niya ang play button. Huwag kang mag-alala, Mark. Ang mahalaga, nakuha natin ang pera. Hayaan mo yang si Luningning. Ako ang bahala sa kanya. Sa huli, tayo pa rin ang mananaw. Pero tita, paano si Kuya Dante? Nag-aaway na sila. Mas mabuti nga yon para matuto yang si Luningning kung sino ang dapat masunod. Kahit nga yung laptop niya, sinira ko para mawalan na siya ng pag-asa. At ang galing, di ba? Si Dante pa ang umako ng kasalanan. Ganoon katakot sa akin ang anak ko. Ang huling mga salita ay umaling-aungaw sa nakabibinging katahimikan. Ang recording, isang malinaw at hindi maikakailang patunay ng lahat. Sa sandaling iyon, isang malakas na hikbi ang narinig. Hindi mula kay Aling Concha, na ngayon ay parang estatwang na paralisa sa kanyang upuan. Ang hikbi ay galing kay Dante. Napayuko siya sa mesa. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Umiiyak siya na parang isang bata. Totoo. Bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Totoo lahat. Si Mama, siya ang nag-utos sa akin. Siya ang sumira. Patawarin mo ko, Ning. Patawarin mo ko. Tiningnan ni Luningning ang kanyang asawa o ang dati niyang asawa. Tiningnan niya si Aling Concha na sa wakas ay nawalan na ng lahat ng yabang at kulay sa mukha. At sa unang pagkakataon, wala siyang naramdamang galit. Wala na ring sakit. Tanging isang malalim na awa. Natapos na. Ang bigat na pinasan niya sa loob ng maraming taon ay biglang gumaan. Ang katotohanan, gaano man kapangit, ay sa wakas nagpalaya sa kanya. Tumayo ang abogado ni Luningning. Your Honor, I think we have heard enough. Lumabas si Luningning ng korte na tila lumalakad sa ulap. Ang paunang desisyon ay pabor sa kanya. Ang buong pagmamay-ari ng bahay at isang makatarungang halaga para sa mga pinsalang natamo niya. Huminga siya ng malalim, nilanghap ang hangin sa labas.
Ito ang amoy ng kalayaan, ang amoy ng katarungan. 6 na buwan ang lumipas, ang dating malamig at bakanteng espasyo na ipinakita ni Kalyan kay Luningning sa mga litrato ay isa na ngayong buhay na buhay at maaliwalas na lugar. Ang malalaking bintanang salamin ay nagpapasok ng ginintuang sinag ng araw, tumatama sa mga mesang gawa sa kahoy at sa mga halamang nakasabit sa bawat sulok. Sa pader, nakasulat sa magandang calligraphy ang mga salitang Kusina ni Luningning. Sa gitna ng lahat, sa loob ng isang open kitchen na kumikinang sa kalinisan, ay si Luningning. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko at takot. Ang Luningning ngayon ay kumikilos ng may tiwala at sigla. Suot ang kanyang puting uniforme, siya ang reyna ng kanyang kaharian. Ang bawat utos niya sa kanyang mga staff ay malinaw at magalang, at ang bawat putahing inilalabas niya mula sa kusina ay isang obra maestra. Chef Ning, Table 5. Ready na po ang 2 order ng kare-kare. Sigaw ng isang server. Okay, plating in 2 minutes. Sagot ni Luningning. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa gitna ng init at abala. Ito ang grand opening ng kusina ni Luningning. Ang lugar ay puno ng mga tao, mga food blogger na inimbitahan ni Kalyan, mga kaibigan, pamilya, at ang mga tapat niyang customer na sumuporta sa kanya mula pa noong nagbebenta pa lang siya online. Sa isang sulok, nakaupo si Ginhawa, ang mga matay nangingilid sa luha, habang pinapanood ang kanyang matalik na kaibigan. Tingnan mo siya! Bulong nito sa sarili. Parang isang bituin. Mula sa kabilang panig ng restaurant, nakatayo naman si Kalyan, nakasandal sa pader, hindi inaalis ang tingin kay Luningning. May isang ngiti sa kanyang labi na puno ng paghanga at isang bagay pa na hindi niya pa masabi. Hindi niya tinulungan si Luningning dahil sa awa. Tinulungan niya ito dahil nakita niya ang isang pambihirang talento na karapat-dapat bigyan ng pagkakataon. At ngayon, nakikita niya ang bunga ng kanyang paniniwala. Nang bahagyang humupa ang dami ng tao, lumabas si Luningning mula sa kusina. Pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Nilapitan niya ang bawat mesa, nagpapasalamat sa mga dumalo. Ang kanyang nangiti ay totoo at nakakahawa. Ning! Tawag ni Ginhawa. Niyakap ni Luningning ang kaibigan ng mahigpit. Gigi, hindi mangyayari to kung wala ka, sabi niya. Sus, ano ka ba? Ikaw ang nagluto, ako lang ang tagakain. Biro ni Ginhawa. Pero seryoso, I am so proud of you. Tingnan mo ang sarili mo. Ito ka. Ito ang tunay na ikaw. Nagpatuloy si Luningning sa pag-iikot hanggang sa makarating siya sa kinatatayuan ni Kalyan. So, what do you think, partner? Tanong ni Luningning, may kasamang nangiti. I think, simula ni Kalyan, that I made the best investment of my life. Tiningnan niya si Luningning ng diretso sa mata. Hindi ako nagkamali sa'yo, Ning. You were born for this. Ang papuri mula kay Kalyan ay may ibang bigat. Ito ay galing sa isang taong hindi lang naniniwala sa kanyang pagluluto, kundi naniniwala sa kanya bilang isang tao. Isang init ang gumapang sa kanyang puso, isang init na hindi galing sa kalan. Salamat, Kalyan. Sa lahat, sinsero niyang sabi. Habang sila'y nag-uusap, ang pinto ng restaurant ay bahagyang bumukas. Mula sa labas, sa dilim ng gabi, isang anino ang sumilip sa loob. Si Dante. Mas payat siya ngayon. Ang dating kumpiyansa sa kanyang tindig ay wala na. Nakatingin siya sa loob ng restaurant, sa mga masasayang tao, sa magandang lugar at higit sa lahat, kay Luningning. Nakita niya itong nakikipagtawanan kay Kalyan. Nakita niya ang liwanag sa mga mata nito. Isang liwanag na matagal na niyang hindi nakikita noong sila pa. Isang liwanag na siya at ang kanyang ina ang pumatay, walang galit, walang selos. Tanging isang malalim, nakalulunod na pagsisisi ang naroon sa kanyang mukha. Isang pagtanggap sa lahat ng nawala sa kanya.
Hindi siya pumasok. Hindi siya nagpakita. Pagkatapos ng ilang sandali, tahimik siyang tumalikod at naglakad palayo. Unti-unting nilamon ng dilim. Hindi nakita ni Luningning si Dante. Ang kanyang atensyon ay na kay Kalyan at sa gabing puno ng tagumpay. Nang magsara ang restaurant, naiwan silang dalawa ni Kalyan kasama ang ilang staff na nagliligpit. "Pagod ka na?" tanong ni Kalyan. Umiling si Luningning. "Hindi. Masaya. Masayang pagod." "Magandang simula," sabi ni Kalyan. "Ang simula ng marami pang tagumpay." Tumingin si Luningning sa paligid ng kanyang kusina. Ang bawat kaldero, bawat sandok, ay parang isang medalya ng karangalan. Ang gabing iyon ay hindi lang grand opening ng isang restaurant. Ito ang grand opening ng kanyang bagong buhay. Isang buhay na siya mismo ang nagluto, tinimplahan ng sakit at luha, ngunit sa huli ay may tamis ng tagumpay at pag-asa. Isang taon na ang lumipas. Ang kusina ni Luningning ay hindi na lang isang bagong restaurant. Ito ay naging isang destinasyon. Ang pangalan ni Luningning ay naging bukambibig sa mundo ng pagkain, isang kwento ng inspirasyon, isang patunay na ang talento, kapag sinamahan ng tapang, ay kayang lampasan ang anumang pagsubok. Gabi ng parangal. Sa isang grand ballroom na puno ng mga pinakakilalang tao sa industriya, tinawag ang kanyang pangalan. For her exceptional culinary vision and her inspiring journey of resilience, the Female Culinary Entrepreneur of the Year Award goes to Miss Luningning Sandoval. Umakyat si Luningning sa entablado. Ang palakpakan ay parang alon na yumayakap sa kanya. Hawak ang mabigat na tropeo. Tiningnan niya ang mga taong nakangiti sa kanya. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang babaeng nakaluhod sa sahig, umiiyak sa harap ng isang basag na laptop. Kung makikita lang siya ng babaeng yun ngayon, maraming salamat po. Panimula niya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng pasasalamat. Ang parangal na ito ay hindi lang para sa akin. Para po ito sa lahat ng naniwala sa akin noong ako mismo ay hindi na naniniwala sa sarili ko. Tumingin siya sa direksyon ni Naginhawa at Kalyan. At para po sa lahat ng babaeng nangangarap sa kani-kanilang kusina. Huwag po kayong matakot magsimula ulit. Dahil kung minsan, sa pinakamasakit na pagtatapos, matatagpuan ang pinakamatamis na simula. Pagkatapos ng selebrasyon, naglakad-lakad sila ni Kalyan sa tabi ng dagat, sa ilalim ng kalmadong kalangitan na puno ng bituin. Ang malamig na hangin ay kaaya-aya sa kanyang balat. "I'm so proud of you, Ning," sabi ni Kalyan. Ang boses ay malambing. "Hindi ko to magagawa kung wala ka, Kalyan. Binigyan mo ako ng pagkakataon," sagot ni Luningning. "Binuksan ko lang ang pinto, Ning," sabi ni Kalyan. Huminto sila at hinarap siya. "Ikaw ang nagkaroon ng lakas ng loob na pumasok at angkinin ang lugar na para sa'yo." Dahan-dahan itong hinawakan ng kanyang kamay. At sa bawat hakbang, mas lalo lang kitang hinangaan. Sa mga mata ni Kalyan, nakita ni Luningning ang isang pagtingin na higit pa sa pagiging magkasosyo sa negosyo. Ito ay paggalang, pag-aalaga. Isang pag-ibig na ipinanganak hindi sa simboyo ng damdamin, kundi sa pundasyon ng pag-unawa at suporta. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Sa wakas, isang pag-ibig na nagpapalaya, hindi nangungulong. Kinagabihan, pag-uwi niya sa kanyang sariling apartment, isang lugar na puno ng liwanag at katahimikan, may isang sulat na naghihintay para sa kanya. Galing sa probinsya. Ang sulat kamay ay pamilyar. Nanginginig ng bahagya, binuksan niya ito. Maikli lang ang laman. "Ning, walang araw na hindi ako nagsisisi. Sana mapatawad mo ako balang araw. Nagsisimula na rin ako ulit dito sa probinsya. Maging masaya ka. Dante." Walang luhang pumatak. Walang galit na namuo.
Tinupi niya lang ng maayos ang sulat at itinago ito sa isang kahon. Matagal na niyang pinatawad si Dante, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili niya. Ang pagpapatawad ang huling kadena na kailangan niyang kalagin para tuluyan ng makalaya. Isang Sabado ng hapon, sarado ang kusina ni Luningning sa publiko. Ngunit sa loob, ito'y puno ng buhay. Nag-organisa si Luningning ng isang libreng cooking class. Ang kanyang mga estudyante, isang grupo ng mga babaeng mula sa isang shelter, mga inang nagsusumikap na itaguyod ang kanilang pamilya. Mga tulad niya noon na naghahanap ng bagong simula. Okay class, ang sikreto sa masarap na adobo ay hindi lang sa tamang balanse ng suka at toyo. Sabi ni Luningning, ang kanyang ngiti ay abot tenga habang nililibot niya ang bawat isa. Nasa paggisa yan. Kailangan lumabas ang sariling mantika ng baboy. Bigyan niyo ng pasensya. Bigyan niyo ng oras. Isang babae sa sulok ang tila nag-aalangan. Ma'am Ning, paano po kung magkamali ako? Sayang naman po ang mga sangkap. Nilapitan siya ni Luningning at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Tiningnan niya ang mga mata nito at sa mga matang iyon, nakita niya ang sarili niya isang taon na ang nakalipas. Walang mali sa pagluluto, hanggat galing sa puso. Malumanay niyang sabi. Ngumiti siya. Isang ngiting naglalaman ng lahat ng kanyang natutunan. Ang pinakamahalagang sangkap na hinding-hindi ninyo dapat kalimutan, sabi niya sa buong klase, ay ang pagmamahal sa sarili. Lutuin ninyo ang bawat putahe na parang isang regalo para sa inyo. At hinding-hindi, kahit kailan, hahayaan ang sinuman na sabihin sa inyo na hindi kayo karapat-dapat. Sa gitna ng tawanan, ng bango ng niluluto, at ng bagong pag-asa, natagpuan ni Luningning ang kanyang tunay na katuparan. Hindi sa mga parangal o sa tagumpay ng kanyang restaurant, kundi sa pagbabahagi ng liwanag na minsan nang ipinagkait sa kanya. Ang kanyang kusina ay hindi na lang isang lugar ng pagkain. Ito ay naging isang lugar ng paghilom. At dito po nagtatapos ang kwento ni Luningning. Isang kwentong nagpapatunay na gaano man kadilim ang gabi, laging may pagsikat ng araw na naghihintay. Ang tunay na halaga ng isang tao, lalo na ng isang babae, ay hindi nasusukat sa kanyang kakayahang magtiis o magsakripisyo para sa iba. Ito ay nasusukat sa kanyang tapang na bumangon mula sa pagkakadapa, sa kanyang lakas na bawiin ang sariling pagkatao, at sa kanyang kakayahang gawing liwanag ang pinakamatinding dilim na kanyang pinagdaanan. Ang pagpapatawad ay isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili upang tuluyan tayong makalaya. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa paglalakbay ni Luningning. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang kwento? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.